Chapter 76, Can't Provoke. Hindi inakala ni Ma Xiaoliu na balang araw ay matapakan siya sa ilalim ng mga paa ng isang tao tulad nito. Sa hilagang kanlurang rehiyon, palaging ang pamilyang Ma ang nambubuli sa iba, ngunit hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Palibhasa'y tinapakan sa ilalim ng mga paa ni Yang Yiyo, at walang lakas ng loob na magsalita, ang ganitong uri ng pagkadismaya ay nagtulak sa kanya na samuka ng dugo. Kung alam niya na si Yang Yiyo ay napakaperwisyo, hindi niya sana ito ginaisip, o mas madaling makahanap ng master mula sa pamilya na haharap sa kanya. Bagamat siya ay nagalit, si Ma Xiaoliu ay hindi nang ahas na huminga. Natakot siya. Natatakot talaga siya na baka matamaan ulit siya ni Yang Yiyo at mabali ang isa niyang paa. Pagkatapos ay napapanood na lamang niya si Yang Yiyo na umalis ng mayabang. Oo, sa mata ni Ma Xiaoliu, hindi sineseryoso ni Yang Yiyo ang kanilang pamilyang Maria. Pagkaalis ni na Yang Yiyo, Lin Huan at Liu Zeki sa Blue Moon Club, umalis sila. Sa kotse, sinisi ni Lin Huan ang kanyang sarili at sinabing, diretso akong pupunta sa aking matanda. Bahay nila bukas. Alam ni Yang Yiyo na pinag-uusapan niya ang tungkol sa pag-aproba ng produkto. Kung binugbog niya ang pamilya mga yun, mas maipit lang ang kabilang partido. Hindi siya walang muwang na isipin na ang pagbugbog kay Ma Xiaoliu ang magiging katapusan ng usapin. Sa kabaligtaran, ang pamilyang Ma ay maaaring mag-counterattack anumang oras. Tungkol sa bagay na ito, pinag-isipan ito ni Yang Yiyo at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mayroon akong paraan upang malutas ito. Ang pamilyang Ma ay isang sinaunang martial arts na pamilya. Hindi naman exaggeration na sabihin na malakas ang background nila. Baka hindi umubra kahit pumunta ka sa matanda mo. Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Liu Zeki at ngumiti ng mapait, mukhang kailangan pa nating hanapin ang pamilya Wang. Tumango si Liu Zeki at sinabing, huling beses mong sinabi kay Li Jiejia ang tungkol dito, akala ko ito ay isang maliit na bagay. Pinigilan kita, at ngayon ay bumalik na tayo sa dati. Gayunpaman, ano itong sinaunang martial arts na iyong binanggit? Parang martial arts movie talaga ang laban mo ngayon. Hehe, tama ka. May mga tao talaga na tulad ng mga nasa martial arts movie sa mundong ito. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito, pero hindi ito exaggerated gaya sa TV. Pagkatapos ay nagmaneho si Yang Yiyo habang sinasabi sa kanilang dalawa ang tungkol sa mga sinaunang martial artist na natutunan niya kay Zhao Nan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, nagulat si Liu Zeki, kung gayon, isa ka ring sinaunang mandirigma. Sinabi ni Yang Yiyan sa kanyang puso, ang kapatid ay isang magsasaka, at ang kanyang kadugo ay mas marangal kaysa sa mga sinaunang mandirigma. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita tungkol sa paglilinang ng katotohanan sa ngayon, kaya sinabi niya, sa palagay ko. Sinabi ko sa iyo na sumasamba ako sa isang Daos na pari bilang aking Panginoon. Sinabi mo ba yun? Hindi ko na masyadong maalala. Kailan? Tanong ni Liu Zeki na parang hindi maalala. Si Yang Yiyan ay natural na gumagawa ng isang kwento, at seryosong nagsabi, noong mga taon kung kailan ka nagsasanay. Hindi ako pinahintulutan ng aking amo na sabihin kahit kanino. Ang mga recipe ng Zuyandan at Guyuan Liquor ay ipinasa din niya sa akin. Si Lin Huan at Liu Zeki ay mukhang hindi kapani-paniwala, ngunit pinili din nilang maniwala kay Yang Yiyan. Pagkatapos ay naghanap silang tatlo ng isang tea house para pag-usapan ang mga affairs ng kumpanya. Bilang shareholder, si Lin Huan ay natural na hinayla ni Liu Zeki. Habang nasa daan, nakita ni Liu Zeki na may kakaiba sa pagitan nina Lin Huan at Yang Yiyan. Matapos mag-isip, bigla niya itong napagtanto. Habang umiinom ng tsaa, casual na nagtanong si Liu Zeki, Lin Huan, saan ka nagtatrabaho ngayong nakapagtapos ka na? Hinihiling ako ng pamilya ko na sumali sa gobyerno, pero ayokong gumawa ng trabahong masyadong mahigpit. May nakaaway ako kahapon, so unemployed ako for the time being. Bakit gusto mo akong ipakilala sa isang trabaho, Mr. Liu? Talagang nagbibiro si Lin Huan. Ngunit hindi niya inaasahan na seryosong sasabihin ni Liu Zeki, naaalala kong nasa Department of Finance ka, tama ba? Oo, tumango si Lin Huan. Ang galing. Kita mo, shareholder ka rin ng kumpanya, at ang pananalapi ng kumpanya ay ganap na paralisado. Ito ay napakahalaga. Sa paglulunsad ng produkto, dapat na maitatag ang departamento ng pananalapi. Wala pa akong nahanap na angkop na kandidato, at responsable din ako sa pananalapi. Si Yanzi ay isang hands-off na boss. Pwede mo ba akong tulungan? Kaya mo bang gawin ang pananalapi? Sabi ni Liu Zeki at tumingin kay Yang Yiyan at sinabing, ano sa palagay mo? Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan. Matapos sabihin ito ni Liu Zeki, tila si Lin Huan ay talagang angkop na kandidato. Kasabay nito, namula siya nang tumingin sa kanya ng kakaibang mga mata ni Liu Zeki, at naisip sa sarili, si Taidan kaya ay may nakita sa pagitan namin ni Lin Huan. Sa sandaling iniisip niya ito, nakita niya si Liu Zeki na commandant sa kanya ng hindi malinaw. Nakita talaga ng lalaking ito.
Itinaya ni Yang Yiyo ang kanyang buhay at sinabi kay Lin Huan, bakit hindi ka pumunta at tulungan si Taidan? Ang pananalapi ay isang mahalagang departamento pa rin, at nag-aalala kami tungkol sa pagpapapasok ng mga tagalabas. Labis na naantig si Lin Huan nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yiyo, at alam din niya na ito ang tiwala ni Yang Yiyo sa kanya, kaya tumanggaw siya at sumang-ayon, iniisip sa kanyang puso na hanggat maaari ko siyang tulungan, gagawin ko ito. Naayos na ang usaping pinansyal, at hinimok ni Liu Zeki si Yang Yiyo na tawagan si Wang Masheng. Naniniwala siya na ang mga sinaunang mandirigma ay kahanga-hanga, ngunit hindi nila kayang talunin ang matandang pamilya Wang, tama ba? Sa Jiusho, kailangan mo munang sundin ang 8th Master para mabuhay. Ngunit ang pamilya Wang ay ang malaking boss ng mundo ng martial arts, ang tiyuhin sa sinaunang kabisera, maglakas loob ka bang harangan ang isa at subukang muli. Matapos ay dial ni Yang Yiyo ang telepono ni Wang Masheng, ipinaliwanag niya ang bagay sa ilang salita, at binigyang diin na ang pamilyang Ma ay isang pamilya ng mga sinaunang mandirigma. Sino ang nakakaalam na si Wang Masheng ay nagsabing nangingibabaw, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito, gagawin ko ito kaagad para sa iyo. Para naman sa Northwest Ma family, lumaban kayo ng maayos. Huwag isipin na ang pagiging isang pamilya ng mga sinaunang mandirigma ay mahusay. Ang 9 Provinces Hidden Dragon Group ay pawang mga sinaunang mandirigma, hindi mas masahol pa sa kanilang pamilya. So isa ka ring sinaunang mandirigma. Pagkatapos, nalaman ni Wang Masheng sa telepono na sinabi ni Yang Yiyo na tinalo niya ang sinaunang pamilyang Ma, nag-react siya at napagtanto na isa rin siyang sinaunang mandirigma. Medyo nahihiyang sinabi ni Yang Yiyo sa telepono, I guess so. Sige, pumunta ka sa Yancheng sa loob ng ilang araw, may sasabihin ako sa iyo. Magagawa mo ito ng buong tapang sa sinaunang kabisera. Susuportahan kita. Kung ang matandang pamilyang Ma ay maglakas loob na ilipat ka, hayaan siyang sumubok ng isa upang ipakita sa akin, ang mga salita ni Wang Masheng ay nakamamatay. Pagkatapos ibaba ang telepono, naantig si Yang Yiyo at lihim na nagulat. Napakalaking behemoth ng pamilyang Wang kung nasaan si Wang Masheng, hindi nito sineseryoso ang pamilyang Maria. Para naman sa pamilya Wang, mauunawaan niya kung gaano ito kadominant pagkatapos niyang pumunta sa Yancheng sa hinaharap. Bago pa maubos ang tiyaan nilang tatlo, tumunog ang telepono ni Liu Zeki. Matapos sagutin ang telepono, nagsalita siya ng ilang salita, pagkatapos ay ibinaba ang telepono at sinabi ng may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, ito ay isang tawag mula sa industrial at komersyal na boss ng sinaunang kabisera. Hiniling niya sa akin na dumaan sa mga pamamaraan at lahat ay naaprubahan. Matapos marinig ito, nagulat din si Yang Yian, mukhang nag-effort si Wang Masheng. Kakaiba kung hindi niya ito kakayanin ng ganito kalakas ang background. Hahatchat kayo at alis muna ako. Pagkasabi nun ay nagmamadali siyang umalis. Kasabay nito, sa compound ng pamilya Ma sa Ganzhou City, isang may buhok na 60 taong gulang na lalaki ang ibinaba ang telepono at sumigaw sa pintuan, hayaan ang boss na lumapit sa akin. Oo, master. Mabilis na lumayo ang isang lalaking nasa may edad na sa pintuan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 47 o 48 taong gulang ang pumasok sa likuran niya. Dad, hinahanap mo ba ako? Ang taong ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Ma, si Ma Yuanqing, at ang matanda ay natural na matandang lalaki ng pamilyang Maria. Hayaan mong bumalik si Xiao Liu at isuko ang formula. Nagpakita na ang pamilya Wang ng Yancheng, kaya huwag mo nang isipin ang formula. Sinabi ni Ma Yuanqing na may mapait na ngiti, gusto ko talagang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Sinabi ni Xiao Liu na ang taong may hawak ng formula ay tinatawag na Yang Yiyo, at ang taong iyon ay talagang isang sinaunang martial artist. Sina Xiao Liu, Ada at Aer ay lahat ay dumanas ng mga bali at aabutin ng higit sa 1 taon bago gumaling. Napakalupit niya talaga. Maaaring ang lalaking iyon ay mula sa pamilya Wang ng Yancheng. 80% malamang. Anyway, huwag isipin ang tungkol sa formula. Hanggat nabubuhay muli ang matandang lalaki ng pamilya Wang, hindi namin siya kayang saktan. Sabi ng matanda. Medyo natarante si Ma Yuanqing at sinabing, Tatay, sa pagkakaalam ko, ang pamilya Wang ay isang mas malakas na pangkat lamang, ngunit hindi sila mga sinaunang mandirigma. Bakit ka nag-iingat sa pamilya Wang? Wala kang alam, anak. Ang alam mo lang ay ang mababaw na sangay ng pamilya Wang. Ang totoong pamilyang Wang ay napapabalitang namamahala sa Jiusho Hidden Dragon Group. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ba naiisip, paano matatawag na isa ang pamilya Wang sa 4 na pangunahing pamilya sa Yancheng kung walang mga sinaunang mandirigma? Okay, huwag muna nating hawakan ang batang iyon na nagngangalang Yang Yiyo. Hindi natin kayang masaktan siya. Kung magagalit tayo sa pamilya Wang at ma-target ng Hidden Dragon sa hinaharap, huwag mo nang isipin ang mamuhay ng masayang buhay. Naranasan ba ni Xiao Liu at ng iba pa ang pambubugbog na ito ng walang kabuluhan? Pwede. Ginagamit mo ba utak mo? Kung hindi kumikilos ang pamilya naming Ma ay hindi nangangahulugang hindi magagawa ng iba.
Nagkalat ka ng mensahe na nagsasabing si Yang Yiyo ang may recipe para sa Xiaopei Kill. Hindi mahirap gumawa ng gulo para sa batang iyon. Tai, matalino ka pa. Ang mga luma ay ang pinakamahusay pa rin. Kung lumabas ang impormasyong ito, mawawalan ng saysay ang pangalan ni Yang Yiyo. Hehe. Kabanata 77 Pagpapatawag sa guro. Hindi alam ni Yang Yiyo na ang mag-ama ng pamilya Ma ay nakahukay na ng malaking butas para sa kanya. Sa sandaling ito, hinahatid niya si Lin Huan pauwi. Sa kotse, biglang nagtanong si Lin Huan, tumawag ba si Lin Ling? Natigilan si Yang Yiyo at medyo napahiya. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Lin Huan. Hindi niya sinabi na iiling-iling siya para ipahiwatig na hindi. Nagmaneho siya at tumingin sa harap, ngunit nakita niya ang mukha ni Lin Huan na namumula at maislan, tulad ng hinog na pulang mansanas, na dahilan upang gusto niyang kumagat. Marahil ay nalaman niyang nakikita ito ni Yang Yiyo, inilibot ni Lin Huan ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa ating mga gawain. Medyo nalito si Yang Yiyo. Hindi niya alam kung sinasabi nito na hindi niya masabi kay Liu Lingling o hindi niya masabi kahit kanino. Medyo mainit ang pakiramdam niya. Tiningnan ni Yang Yiyan ang mga payat na binti ni Lin Huan at ang kanyang kaakit-akit na anyo, at sinabi sa isang misteryosong paraan, bakit hindi ka sumama sa akin? Dinuraan siya ni Lin Huan at sinabing, hindi ako umuwi kagabi. Ilang beses tumawag ang nanay ko at tinanong ako sa bahay. Ngayon ay hinihintay niya akong bumalik para sa isang pagsubok. Pagkatapos noon, idinagdag niya sa parang lamok na boses, sunduin mo ako bukas. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan at ngumiti ng nakakaloko, okay. Nag-usap ang dalawa at hindi nila namalayang nakarating sa komunidad ni Lin Huan. Nang ihinto nila ang sasakyan, hinalikan ni Lin Huan si Yang Yiyan nang bumaba siya ng sasakyan, humajijek, bumaba ng sasakyan at umalis. Hinawakan ang namamalagi na halimuyak ng kagandahan sa sulok ng kanyang bibig. Ang ngiti sa mukha ni Yang Yiyan ay unti-unting nawala, at diretso siyang nagmaneho pauwi. Malaki ang epekto sa kanya nang nangyari ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa mga sinaunang martial artist, o mga taong nagsasanay ng induction technique sa Earth, at ito ay isang pamilya. Una, binugbog niya ang mga tao ng pamilya Ye sa Yancheng, at pagkatapos ay inalis ang pamilya Ma sa Hilagang Kanluran. Sa isang araw, pinukaw niya ang dalawang sinaunang martial arts na pamilya. Walang ibang makakagawa nun. Noong una, siya ay medyo walang pakialam, ngunit binyantaan siya ni Ma Xiaoliu kasama ang kanyang lola at kapatid na babae, na nagparamdam kay Yang Yiyan ng labis na pananakot. Ayon sa paglalarawan ni Zhao Nan sa kaharian ng mga sinaunang mandirigma, ang kanyang kasalukuyang lakas ay katumbas ng ika-9 na antas ng Mingjin sa unang yugto ng Qi Refining, na mas malakas kaysa sa huli. Pero yun lang. Kung mayroong isang sinaunang mandirigma sa itaas ng ika-9 na antas ng Mingjin, alam ni Yang Yiyan na hindi siya kalaban. Kaya siya ay nababalisa at ito ay kagyat na pagbutihin ang kanyang lakas. Kung walang mga sinaunang mandirigma, magiging maayos ang lahat, at maaari siyang magsanay ng hakbang-hakbang, ngunit ang hitsura ng mga sinaunang mandirigma ngayon ay naglalagay ng maraming presyon sa kanya. Sa kasalukuyan, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang cultivation sa ikalawang antas ng Qi Refining sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang bayan ng maaga upang kunin ang kanyang lola at kapatid na babae sa kanyang tabi. Hindi nang ahas si Yang Yiyan na tumaya kung gagantay ba ang pamilya Maria. Pagka-uwi, pagkatapos bigyan si Dao Xiangxiang ng ilang pulang mabangong prutas, nagkulong si Yang Yiyan sa kwarto, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso, ipinakita ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso. Sa susunod na sandali ay hinikayat niya ang kanyang tunay na lakas na pumunta sa Chen Kun Pot. Nais niyang ipatawag ang kanyang amo at humingi ng paraan upang mapabuti ang kanyang lakas sa maikling panahon. Ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang braso ay mainit at naglalabas ng malambot na gatas na puting halo. Sinabi ni Yang Yiyo, Guro, lumabas ka. Maya-maya, walang gumagalaw. Umirap si Yang Yiyo, matanda, lalabas ka ba? Sa susunod na sandali, ang boses ni Yun Changxi ay umalangaw mula sa pattern ng Chen Kun Pot. Ahem, ikaw na maliit na brat, ikaw ay walang galang. Hindi ba lalabas ang master mo? Ano ba ang dahilan kung bakit sabik na sabik kang dumikit sa iyo? Parang hinahabol ng aso. Malungkot na sabi ni Yang Yiyo. Malungkot na sinabi ni Yun Changxi, mag-usap kayo ng maayos. Ang iyong Panginoon ay sumisipsip pa rin ang kapangyarihan ng Star Spirit Grass at walang oras na guluhin ka. Direktang sinabi ni Yang Yiyo, sino ang nagbibiro sa isang matandang tulad mo? Kung gusto mong maghanap ng makakachat, hahanap ako ng magandang babae. Ikaw, masamang disipulo, galit na sigaw ni Yun Changxi. Okay, hindi na ako magbibiro sa iyo. Ngayon ay nakilala ko ang isang sinaunang mandirigma mula sa mundong ito. Oh, yung nag-practice ng body pulling technique na binanggit mo, at nakipag-away ako sa kanila. Baka gagantihan nila ako, kaya naparito ako para tanungin ka kung mayroon bang paraan para mabilis na mapabuti ang aking paglilinang.
Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiu sa kanyang amo na si Yun Changxi tungkol sa proseso ng pakikipaglaban kay Ye Kai, Ma Xiaoliu at iba pa ngayon. Nang matapos siya, dahan-daang sinabi ni Yun Changxi, itong maliit na bagay lang, Jin Aiseng mo na ako. Tanga mo, pinag-aralan kong mabuti ang impormasyong ipinasa ko sa iyo, hindi mo ba nabasa? Nabasa ko, hindi, may maliit pa lang na part na hindi ko pa tapos basahin. Sabi ni Yang Yiu sa dulo, na medyo nahihiya. Sobra-sobra talaga ang ipinasa sa kanya ng master noong nakaraan, at talagang hindi niya ito natapos basahin. Walang kwenta ka, wag mong sabihing apprentice kita pag lumabas ka in the future. Ang dalawang maliit na sinaunang martial arts na pamilya sa sekular na mundo ay nagpagulo sa iyo. Sa hinaharap, hindi ka mabubuhay sa mundo ng paglilinang. Sabi ni Yun Changxi na may hitsura ng pagkabigo. Madali lang para sa iyo na sabihin yan. Sila ay mula sa isang sinaunang martial arts family. Sila ay mayaman, makapangyarihan at malakas. Mag-isa lang ako. Buti hindi ako nabugbog hanggang mamatay. Magmadali at sabihin sa akin kung paano pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Si Yang Yiu ay hindi magalang at pinagalitan ng kanyang amo. Noong nakaraang pagkakataon, nalaman niya kung sino ang kanyang amo na si Yun Changxi. Habang pinapagalitan mo ang matandang ito, mas pala kaibigan ang nararamdaman niya. Kung kakausapin mo siya ng maayos, iisipin niyang wala siyang silbi. Bahong-baho, wala kang pera, hindi ka ba marunong kumita? Binigyan kita ng napakaraming formula ng tableta at mga lihim na manual. Kahit na ibenta mo ang mga ito, kailangan mong palitan ng maraming pera, di ba? Wala kang kapangyarihan, hindi mo ba alam kung paano ito binuo? Ibinigay ko sa iyo hindi lamang ang 5 elements pull-up technique, kundi pati na rin ang daan-daang katulad na pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba masaya kapag sinabi kong tanga ka? Isa-isa silang inilista ni Yun Changxi kay Yang Yiu, pinapagalitan siya sa bawat binanggit niya. At, tanga, hindi mo ba nakuha ang 500-year-old na ginseng at python gallbladder sa bakana ng Python Cave noong nakaraan? Bagamat hindi sila bihirang mga bagay, sila rin ay purong espiritual na enerhiya. Para sa iyo, ang pagkuha ng mga ito ay sapat na upang umabant sa ikalawang antas ng Qi Refining Stage. Sinabi ko sa iyo kung paano gamitin ang mga ito noong nakaraan, ngunit hindi mo binasa ang mga ito at sinisi mo ako sa hindi pagtuturo sa iyo. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang master ang nangunguna sa daan, at ang pagsasanay ay nakasalalay sa individual. Naiintindihan mo ba? Paano ako, isang pinakamataas na antas na walang kamatayang supremo, tatanggapin ang isang hanggal na baguhan na tulad mo? Talagang natakot ako sa isang sinaunang mandirigma at nawalan ng malay. Kung lalabas ka, pagtatawanan ka ng mga tao. Sobrang nakakahiya. Tandaan, ikaw ay aking alagad, Yun Changxi. Dapat kang magkaroon ng mas malawak na pananaw at tahaki ng landas ng pangangibabaw. Sa mundong ito, hanggat nandito ako, hindi ka mamamatay. Hindi ba't dalawa lang silang sinaunang martial artist? Kung ayaw mo sa kanila, sirain mo na lang. Noong nasa cultivation world ako, daan-daang dinastiya ang nawasak. Si Yang Yiu ay isinumpa at ang kanyang mukha ay itim. Pagkatapos ay narinig niya na ang kanyang amo ay nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang maluwalhating mga gawa, na agad na nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa kanya. Guro, ikaw ay isang labi na lamang ng iyong kaluluwa ngayon, at ikaw ay nakulong sa Chen Kun Pot at hindi na makalabas. Narinig ang malambot na salita ni Yang Yiu. Si Yun Changxi, na nasa mataas na espiritu, ay biglang huminto, ubo-ubo-ubo. Nagkaroon ng sunod-sunod na ubo. Pagkatapos siya ay galit na galit, hindi karapat-dapat na alagad, hindi mo ba alam kung paano igalang ang iyong guro at iligtas ang ilang mukha para sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. Masayang sabi ni Yang Yiu. Ikaw, yun lang. Ang isang bayani ay hindi kailanman ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. Hindi ka guguluhin ng iyong amo. Dapat mong ipagpatuloy ang pagsipsip ng espiritu ng damo. Tandaan, maliit na brat, kumuha ng isang buong python gallbladder, gupitan ng isang maliit na bahagi ng ginseng, durugan ito at kunin. Dapat ay walang problema para sa iyo na makapasok sa ikalawang antas ng Qi Refining. Para naman sa natitirang ginseng, huwag sayangin. Maghanap ng alchemy furnace at panatilihin ito para sa alchemy upang mapakinabangan ang bisa ng ginseng. Kapag nakapasok ka sa ikalawang antas ng Qi Refining, maaari kang magsanay ng separation fire art, at pagkatapos ay maaari kang gumawa ng alchemy. Ang alchemy ay ang tanging paraan upang mabilis na mapabuti ang iyong lakas. Sa hinaharap, maghanap ng mas maraming likas na kayamanan na katulad ng ginseng at panatilihin ang mga ito para sa alchemy. Huwag mo na akong istorbohin muli sa mga walang kabuluhang bagay. Nakakahiya talaga. Pagkatapos magsalita, nawala ang boses ni Yun Changxi, at lumabog din ang pattern ng Chen Kun Pot sa braso ni Yang Yiu. Pagkatapos ay nayanig ang isip ni Yang Yiu at dumating ang impormasyon ng separation fire art.
Nang matapos siyang magbasa, tuwang-tuwa siya. Ang Fire Separation Art ay talagang isang maliit na spell na magagamit lamang sa ikalawang antas ng Chi Refining Stage. Ito ay isang spell na nagpapalit ng totoong chi sa totoong apoy, na siyang Fire Separation Art. Bagamat ito ang pinakamababang antas ng apoy, hindi ito maihahambing sa ordinaryong apoy. Ang pangunahing punto ay nasa Fire Separation Art, maaari kang gumawa ng mga table tasks. Matapos pag-alitan ng Master, medyo nanlumo si Yang Yiyo. Ang matandang ito ay masyadong mayabang, ngunit ito ay tunog dominanti. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at inilabas ang ginseng at apdo ng sawa sa espasyo ng palayok ng Chen Kun. Ayon sa mga salita ng Master, pinutol niya ang isang maliit na piraso ng ginseng at apdo ng sawa, dinurog ang mga ito, at nilamon ang mga ito sa isang lagok. Ayon sa mga salita ng Master, ang Python Gall at ginseng ay naglalaman ng purong espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na sapat upang suportahan siya upang makapasok sa ikalawang antas ng Chi Refining Stage. Sa sandaling nilamon ni Yang Yiyo ang Python Gall at ginseng, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan. Agad niyang isinaaktibo ang Chen Kun Creation Art upang pinuhin ang espiritual na enerhiya. Kabanata 78, ang sandata para sirain ang bangkay. Si Yang Yiyo ay natigil sa unang antas ng Chi Refining ng higit sa 3 buwan. Ngayon, uminom siya ng Python Gall at 500 taong gulang na ginseng, mga mahahalagang gamot na naglalaman ng asensya ng langit at lupa. Kapag ang pamamaraan ay inilagay sa operasyon, ang lahat ay natural na dumating. Kailan nabuo ang Jotian, may kalusko sa katawan. Nang ang tunay na chi ng buong katawan ay natipon kaagad sa dantian, nagulat si Yang Yiyo at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Dalawang maliwanag na ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang ikalawang antas ng Chi Refining ay matagumpay. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang mga meridian ay mas nababanat kaysa dati, at ang tunay na chi na nilalaman ay nadoble. Puno ng lakas ang buong katawan. Parang ang isang suntok ay makakapatay ng ulo. Kung ang lakas ng kapangyarihan ay nasa mga unit ng 100 G noon, ngayon ay naramdaman niya na ang lakas ay lumampas sa 1,000. Sa isang maliit na antas ng paglilinang, ang lakas sa loob at labas ng katawan ay tumaas ng husto. Pagkatapos ay nagsanay siya ayon sa Luo Ju at nagsimulang subukang magsanay upang ibahin ang anyo ng tunay na chi sa tunay na diwa ng Luo. Ibinuka niya ang kanyang mga palad, pinakilos ang tunay na enerhiya sa kanyang mga kamay, at tahimik na binibigkas ang formula, lahat ng pamamaraan ay bumalik sa pinagmulan, ang tunay na diwa ay umaalis sa apoy. Walang reaksyon sa kanyang mga palad. Ang tunay na diwa ay umaalis sa apoy. Matapos ang ilang mga pagtatangka, nabigo siyang gawing apoy ang tunay na diwa. Gayunpaman, alam din ni Yang Yiyan na ang pagsasanay ng mahika ay hindi ganoon kadali, kaya hindi siya naiinip. Nagpractice at sumubok siya habang nagsasanay ng formula ng apoy. Hindi ko na malayang lumipas ang isang gabi. Para siyang sinapian ng gabing iyon. Habang hindi siya naging matagumpay, mas hindi siya sumuko. Hindi niya alam kung ilang beses siyang nagpractice, daan-daan o libu-libong beses, o kahit libu-libong beses. Sa wakas, nang maaliwalas ang kalangitan, sumigaw siya, ang tunay na diwa ay umaalis sa apoy. Sa susunod na sandali, isang apoy na kasing laki ng hinlalaki ang lumitaw sa kanyang palad, dilaw na may pahiwatig ng asol. Nasa pagitan ito ng mga palad niya. Sa wakas nagtagumpay. Si Yang Yiyan, na nakatitig sa mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ay tumingin sa maliit na apoy sa kanyang palad at nagkaroon ng pagnanasang umiyak. Sa wakas nagtagumpay, napakahirap. Naisip niyang napakawalang kwenta ng talento niya sa mahika at baka hindi siya magtagumpay, ngunit nang sumuko na siya, sa wakas ay lumitaw ito. Ang Luo ay tinatawag ding apoy ng tunay na diwa. Ito ay isang apoy na binago mula sa totoong chi. Hindi ito mapapatay ng hangin o tubig. Maaari nitong sunugin ang lahat ng makamundong bagay. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit at pangunahing apoy para sa mga magsasaka. Karamihan sa kanila ay ginagamit para sa alchemy at furnace burning. Hanggat may sapat na totoong chi, maaari itong patuloy na mag-alab. Maaari din itong pataasin ang kapangyarihan ng apoy habang tumataas ang antas ng paglilinang. Ayon sa mga record na itinuro ng Master, lahat ay may tunay na essence fire, na pinasigla ng patnubay ng Luo Ju. Bukod dito, ang grado ng apoy ay may kaugnayan din sa sariling talento at pangangatawan. Kung mas mataas ang talento ng paglilinang, mas mataas ang grado ng apoy. Tinitingnan ng dilaw na apoy sa kanyang kamay na may pahiwatig ng asol, labis na nasisiyahan si Yang Yiyo. Ayon sa ikapitong baitang ng pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila, siya ay isang hakbang up. Ang ika-6 na baitang ng apoy ay may maraming puwang para sa paglaki sa hinaharap, at ang kapangyarihan ng apoy ay mas malakas. Gusto niyang subukan ang kapangyarihan, ngunit hindi siya nang ahas na maglaro ng apoy sa kwarto. Lumabas siya sa kusina, lam-ingalinga, at pasimpleng nakakita ng isang mangkok ng porselana at natama ng apoy sa mangkok ng porselana.
Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo. Ang mangkok ng porselana na lumalaban sa mataas na temperatura ay naging malambot, at nakita ang mga bitik sa ilalim ng mangkok. Ito ang resulta ng paggamit ng True Essence Fire. Kung tataas ang kanyang cultivation level sa hinaharap, matutunaw kaya ng kapangyarihan ng apoy ang high temperature resistant porcelain na ito. Sa opinyon ni Yang Yian, kung ito ay ibang bagay na may langis, ang maliit na apoy na ito ay magagawang sunugin ito hanggang sa maging abo. Sa oras na ito, ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip ay hindi ang paggamit ng True Essence Fire para gumawa ng mga tabletas, kundi para sunugin ang mga bangkay at sirain ang mga bakas. Ang ideyang ito ay pumasok at natakot siya. Ngunit pagkatapos ay natauhan siya at napagtanto na ito ay talagang isang matalas na sandata para sa pagsira ng mga bangkay at pagsira sa mga bakas. Hinimok nito ang tunay na enerhiya na i-maximize ang kapangyarihan ng apoy, na sapat na upang masunog ang anumang bagay. Bagamat ito ay makapangyarihan, nalaman din ni Yang Yian na may disadvantage ang paggamit ng True Essence Fire, ibig sabihin, napakadaling ubusin ang totoong enerhiya, at hindi ito madaling gamitin. Kahit na hindi ka gumawa ng mga tabletas, ito ay isang malakas na trump card na hawakan sa iyong kamay upang pumatay ng mga tao. Ito ang unang magic benefit na makukuha mo pagkatapos magsanay ng Taoism. Siya ay may direktang pag-unawa sa mga pamamaraan ng mga magsasaka. Nasa ikalawang antas pa lamang siya ng chi refining stage, ngunit magagamit niya ang mababang antas na Luoju spell na binanggit ng kanyang master. Kung mas mataas ang kanyang cultivation level, o kasing taas ng kanyang master na si Yun Changxi, wala siyang ideya kung anong uri ng mga pamamaraan ang magagamit niya. Si Yang Yian ay nabighani din dito. Nang matapos ang kanyang practice, nag-almusal siya sa restaurant at naghanda para pumunta sa kumpanya. Kinailangan din niyang humingi ng leave kay Zhao Nan. Dahil sa pananakot ni Ma Xiaoliu kahapon, hindi siya maglakas loob na sumugal, kaya naisip niya na mas mabuting dalhin ang kanyang lola at kapatid na babae sa kanyang tabi. Anyway, ang kumpanya ay nagkaroon ng tawag kay Wang Masheng kahapon, at lahat ay maayos. Oras na para umuwi at tingnan. Nang pumunta siya sa kumpanya, nakita niya si Zhao Nan sa isang meeting, kaya umalis na lang siya. Noong una ay gusto niya itong puntahan at kausapin ng personal. Kung tutuusin, may masamang epekto ang paghingi ng leave pagkatapos ng trabaho. Ngayon lang siya nakakatawag para makausap siya. Pagkatapos umalis sa kumpanya, tinawagan ni Yang Yian si Liu Ziki para tanungin kung ano ang iniisip niya. Kung tutuusin, ang dalawa ay mula sa iisang nayon, ngunit sa tansya niya ay hindi makakapunta si Liu Ziki. Sa kritikal na oras na ito, ang mga produkto ng kumpanya ay naghahanda na ilunsad, at siya ay mas kinakabahan at nag-aalala kaysa sa sinumang iba pa bilang helmsman. Oo nga, pagkatapos makonekta ang tawag, mapait na ngumiti si Liu Ziki at sinabing, sabihin mo sa akin ang isang mensahe at sabihin sa akin na. Babalik ako agad. Paki-check sa akin. Okay, alam ko. Nagsumikap ka. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmaneho si Yang Yian sa bangko. Kailangan niyang magdala ng pera pauwi. Hindi siya makapunta sa bahay ni Liu Ziki nang walang dala. Anyway, ang bahagi ng anti-aging pill sa card ay binabayaran ng pamilya Liu bawat linggo. Hindi niya ito ginamit sa panahong ito. Pagkatapos bumili ng kotse noong nakaraang buwan, naipon ito sa loob ng isa pang buwan, at 3 o 4 na milyon ang hindi nahawakan. Kumuha siya ng 500,000 cash at diretsyong inilagay sa ball. Pagkatapos ay nagmaneho siya palabas ng lungsod at binuksan ang radyo ng kotse upang makinig ng musika. Pagkabukas pa lang, may lumabas na notice mula sa loob. Narito ang pagkaantala ng balita. Ipinaalam ng Departamento ng Patrol na 2 Class A na wanted na kriminal ang pumasok sa ating lungsod. Sila ay mga 30 taong gulang at 1.7 metro ang taas. Kung may mga mamamayan na makakita ng kaina-hinalang mga pahiwatig, mangyaring makipag-ugnayan sa pulisya, mayroong halos maraming katulad na balita, at walang pakialam si Yang Yian. Ang kanyang bayan ay nasa bulubunduking lugar sa junction ng sinaunang Kabisera at Gansu Province. Pagkatapos bumaba sa highway, kailangan pa niyang dumaan sa isang bahagi ng National Highway at tumawid sa mga bundok at lambak upang marating ang hangganan ng Gansu Province. Siya ang nagmaneho para mahigit 3 oras na magkasunod. Pagkababa niya sa highway, nakita niya ang isang farmhouse sa nayon sa bundok. Medyo nagutom siya, kaya ipinarode niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pumasok sa farmhouse na ito sa Mountain Village. Ang restaurant ay humigit kumulang 50 hanggang 60 metro kwadrado. Pagkapasok, isang table lang ng 2 lalaki ang nasa sulok. Nakaupo ang proprietress sa cashier at nanunood ng TV. Nang makita niyang papasok si Yang Yiyo, agad siyang tumayo para batiin ito at nagrekomenda ng ilang signature dish sa kanya. Habang naghihintay na may hain ang mga ulam, may pumasok na isang lalaki at isang babae. Para silang mag-asawa, nasa 20. Ang hitsura ng babae ay nagliwanag sa mga mata ni Yang Yiyo.
Hindi siya mas masama kaysa kay Liu Lingling. Ito ay hindi kakaiba, ngunit nalaman ni Yang Yio na silang dalawa ay nakangiti at nagpapakita ng pagmamahal sa ibabaw. Ngunit pagpasok sa tindahan, pagkatapos na masulyapan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sulok, kumislap ang mga mata ng babae, at pagkatapos ay tumingin muli kay Yang Yio na tila hindi sinasadya at sinabi sa lalaking katabi niya, "Mahal, maupo tayo dito." Ngumiti ang lalaki at tumango at sinabing, "Sige, maupo ka muna, punta ako sa banyo." Tinanong din niya ang boss, "Boss, ang banyo ay nasa likod, tama?" Oo, sa likod bahay, sa hilagang silangan na sulok." Nakangiting sabi ng may-ari. Sa oras na ito, lumapit ang babaeng si Yang Yian at kinuha ang kanyang cellphone habang naglalakad. Tila hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang cellphone sa lupa. Nag-squat siya sa tabi ni Yang Yian para kunin ang telepono. Sa pagkakataong ito, narinig ni Yang Yian na bamulong ang babae, "Patrolman, may dalawang wanted na kriminal sa restaurant. Hindi magandang gumawa ng gulo. Humanap ng pagkakataong makaalis ka agad." Mabilis na sabi niya kay Yang Yian habang kinukuha ang telepono. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono sa lupa at umupo sa isang mesa sa tabi ni Yang Yian, sa may pintuan lamang. Sa sandaling ito, nabigla si Yang Yian at naisip sa kanyang sarili na hindi siya maaaring maging malas. Kakain pa lang ay makakasalubong na ng mga patrolmen ang mga wanted na kriminal. Ayon sa babae, ang dalawang lalaking kumakain sa sulok ng restaurant ay wanted na mga kriminal. Sa pagtingin sa kanya, hindi inisip ni Yang Yian na biro ito at hindi na kailangan. Pagkatapos niyang magsalita, hindi sinasadyang tumingin si Yang Yian sa dalawang lalaki. Sa unang tingin, ang dalawang lalaki ay mga 30 taong gulang, at sila ay talagang hindi tama. Ang isa ay nakasombrero at ang isa naman ay nakasuot ng salaming pang-araw. Sila ay mapagmahal at walang malasakit. Para bang napansin niyang nakatingin sa kanila si Yang Yio, biglang tumingin kay Yang Yio ang isa sa mga lalaking nakasuot ng sunglass, at mabilis na napalingon si Yang Yio. Sa oras na ito, nakita niya na ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay tinitigan siya ng masama, na para bang sinasabi, "Sino ang nagsabi sa iyo na tumingin?" Sa paghahanap ng mali, ayaw na ni Yang Yio na manatili rito. Sa pinakamasama, laktawan niya ang pagkain, ngunit ayaw niyang makaranas ng hindi inaasahang sakuna. Tumayo siya at naglakad palabas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lalaking nakasuot ng salamin ay biglang nagsabi, "Kuya, mangyaring manatili. Pahiram ako ng ilaw para humithit ng sigarilyo." Kabanata 79. Sa tingin ko nahuli ako. Napaawang ang bibig ni Yang Yio, at pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Kuya, hindi ako naninigarilyo, at wala akong lighter." Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sinabi ng lalaki sa isang malalim na boses, "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan at bumalik ka at maupo." Tumindig ang balahibo ni Yang Yio sa isang iglap, nanigas ang kanyang katawan, at umatras siya sa kanyang orihinal na posisyon, dahil nalaman niyang may baril sa kamay ang lalaking nakasunglas na nakatutok sa kanya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso at gustong lumaban, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw kung tutuusin. Bagamat siya ay isang cultivator, lalo na pagkatapos na ang kanyang cultivation ay pumasok sa ikalawang antas ng chi refining stage, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, ngunit hindi siya sigurado na siya ay makakaiwas o makakalaban sa sandata, dahil hindi pa niya ito sinubukan noon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na may tumutok ng sandata sa kanyang ulo, at ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para hindi komportable si Yang Yio. Ngunit, kakaiba, kahit nagulat siya, hindi siya nakaramdam ng takot. Matapos sigawan ng lalaki si Yang Yian, agad niyang itinutok ang kanyang sandata sa babae at ngumuso, "Papayo ko sa iyo na huwag gumalaw. Akala mo ba hindi ka namin napansing pumasok ka?" Sa sandaling ito, natauhan ang may-ari at napasigaw, "Ah!" Natakot siguro siya nang makita ang lalaking nakasunglas na may hawak na baril. "Shut up!" Sigaw ng lalaking nakasunglas, at agad na tumahimik ang prepritress. Sa oras na ito, sinabi ng babaeng inspector, "Sumuko ka sa pagtutol, hindi ka makakatakas, pinalibutan ka namin." Sa pagkakataong ito, nakatayo pa rin ang lalaking naka-baseball cap na kanina pa nakaupo at humakbang papalapit, tumatawa, "Nakakairite ka talaga. Hindi kami nang ahas na pumasok sa lungsod at pumunta sa bangin, ngunit natagpuan mo pa rin kami. Pero hindi ganoon kadaling mahuli kami." Ang lalaki ay dahan-daang tumayo at naglakad habang nagsasalita, ngunit ang bagay na nasa kanyang kamay ay nagpabago ng mukha ni Yang Yian at ng babaeng inspector. Dahil ang lalaki ay may hawak na mga advanced na sandata sa kanyang mga kamay, at medyo marami sa kanila. "Sino sa kusina, lumabas. Hindi ka sapat para harangin ang aming pag-urong, at wala kaming balak na umatras mula sa likuran." Naningkit ang mga mata ng lalaking naka-baseball cap at sumigaw patungo sa likod ng restaurant. "Walang gumagalaw doon. Kung hindi ka lalabas, papatayin ko ang babaeng inspector," pagbabanta ng lalaki. "Don't shoot,"
Sabi nung lalaking pumasok kasama yung babae kanina, inspector din daw yung lalaking pumunta sa banyo sa likod. Ang pagpunta sa banyo ay peke, ngunit talagang pinagmamasdan niya ang lupain. Lalabas siya dito sa likod. Ibigay mo ang baril. Sabi nung lalaking naka-baseball cap. Isinasaalang-alang din ng binata o ng inspector ang mga armas sa kamay ng kabilang partido at dahan-daang itinapat ang kanyang pistola sa lupa. Matanda, pumunta at subukan siya. Sabi ng lalaking naka-baseball cap sa lalaking may hawak na baril, at pinulot niya ang baril ng pulis sa lupa at itinutok kay Yang Yiyo at sa babaeng inspector. Napaka-alerto ni Yang Yiyo nang makita niyang lumalabas ang lalaki, at hindi niya kailanman nilapitan siya at ang babaeng inspector sa loob ng 3 metro. Matapos pinusisa ng lalaking nakasunglas ang batang patrolman at ang boss ng Unicom sa upuan, lumapit siya at hinanap ang babae ng pistol at iniligpit ito. Kinuha rin niya ang pera mula kay Yang Yiyan at sinabi sa lalaking naka-baseball cap, "Kuya, hindi na nakawan ang taong ito, kaya hindi siya dapat maging patrolman." Ayon, sinusundan at hinahabol lang tayo ng dalawang ito. Malapit na yata ang mga tao nila dito. Alis na tayo dali. Nakita ko ang lalaking ito na nagmamaneho ng BMW. Isama mo siya at ang babaeng patrolman. Nang kausap ng lalaking naka-baseball cap ang lalaking nakasunglas, talagang inilagay niya ang bomba sa kanyang kamay sa boss lady at sa batang patrolman na nakatali. Ang hakbang na ito ay talagang mabisyo. Pagkatapos si Yang Yiyan at ang babaeng patrolman ay dinala ng dalawang magnanakaw sa restaurant at sumakay sa kotse ni Yang Yiyan. Pagsakay sa kotse, biglang sinabi ng babaeng patrolman, "Ako ang magiging hostage mo. Kung pakakawalan mo siya, ordinaryong tao lang siya." Siya ay nagsasalita tungkol kay Yang Yiyan. Tumigil ka na sa pagsasalita at sumakay ka na sa kotse. Hindi nakinig ang lalaking naka-baseball cap. Si Yang Yiyan ay may kaunting crush sa babaeng inspector, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging responsable sa oras na ito. Sa oras na ito, siya ay itinuturo at hindi makahanap ng pagkakataong umatake, kaya't siya ay nakasakay lamang sa kotse at nagmaneho. Si Yang Yiyan ay nagmamaneho pa rin, habang ang babaeng inspector at ang lalaking nakasunglas ay nakaupo sa likod, at ang lalaking naka-pickup ay nakaupo sa co-pilot na may baril na nakatutok kay Yang Yiyan. Nakaupo si Ningke sa kotse na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nilagyan ng bomba ng dalawang wanted na kriminal ang kanyang mga kasamahan at ang asawa ng may-ari ng restaurant, at hindi niya alam kung kailan sila sasabog. Ang mga bagay ngayon, kung tutusin, ay kasalanan niya ang lahat sa pagiging mapusok. Matapos matanggap ang paunawa mula sa itaas na ang dalawang wanted na kriminal ay tumakas sa kalungkutan, siya ay nalungkot at naghagis ng lambat sa iba't ibang lugar upang maghanap. 3 araw na ang nakalilipas, nakatanggap siya ng ulat na may pinaghihinalaang dalawang kriminal sa nayon sa bundok dito. Ang mapagkompetensyang dinala niya ang isang kasamahan dito, at sa wakas ay natagpuan ang dalawang kriminal na pumapasok sa restaurant dito ngayon. Nalaman niyang akala niya ay simple lang ang mga bagay. Hindi niya inaasahan na ang mga kriminal ay may mga baril at armas sa kanilang mga kamay. Bilang karagdagan, ang dalawang hostage, si Yang Yiyan at ang asawa ng may-ari ng restaurant, ay ganap na nagambala sa kanyang plano na arestuhin at gumawa ng mga karapat-dapat na gawa ng nakapag-iisa. Sa halip, kontrolado siya ng mga kriminal. Habang nakaupo sa sasakyan, mabilis na kumikilos ang utak niya sa paghahanap ng paraan, at ang mga mata niya ay nakatitig din sa dalawang kriminal, naghahanap ng pagkakataong umatake anumang oras. Sa kasamaang palad, ang kabilang partido ay napakamaingat at hindi nagpahayag ng anumang mga depekto. Sa oras na ito, naalala niya ang impormasyon tungkol sa mga kriminal sa Internal Wanted Order. Ang isa sa kanila ay isang blaster sa minahan ng karbon. Sa pagkakataong ito, pinatay ng dalawang kriminal ang may-ari ng minahan ng karbon at ang kanyang pamilya na 3 at tumakas. Lihim na kinasusuklaman ni Ningke ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang ingat, ngunit wala siyang magagawa. Sa ilalim ng utos ng lalaking nakakap, si Yang Yiyo ay nagmaneho palabas ng National Highway at tumawid sa isang mas masungit na kalsada sa bundok, isang kalsada na patungo sa mga bundok. Nagmaneho siya ng diretso, at ang buong kalsada sa bundok ay paikot-ikot. Naunawaan niya na ang kriminal ay dapat na gustong tumakas sa kabundukan upang maiwasan ang pagtugis ng mga pulis. Isa pa rin itong sangay ng Chinling Mountains, malawak at walang hangganan. Ang direktang pagpunta sa Timog Kanluran ay maaaring pumasok sa Sichuan, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa hangganan ng Yunnan at Guizhou upang pumunta sa ibang bansa. Dapat sabihin na talagang maganda ang ideya ng dalawang kriminal. Huminahon si Yang Yiyo sa oras na ito at naghanap ng pagkakataon para umatake. Bagamat may baril ang kabilang partido, wala siyang pagkakataong umatake. Nakadepende ang lahat kung bibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Kung ang kabilang partido ay nag-iisa at walang babaeng inspector, lubos siyang magtitiwala na ibababa ang lalaking nakakap. Isinasaalang-alang ang baril sa kamay ng kabilang partido at ang kaligtasan ng babaeng inspector sa likurang upuan, medyo maingat si Yang Yiyo.
Bukod dito, ang lalaking nakakap ay nakatitig sa kanya ng mapagbantay gamit ang isang baril, kaya wala siyang pagkakataon na umatake. Nang maisip niya lang ito, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Yio. Ang kanyang paningin ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Nakita niya mula sa malayo na mahigit 100 metro ang layo, may agos ng bundok na dumadaloy sa gitna ng kalsada sa bundok, na bumubuo ng daluyan ng tubig na hindi malalim at hindi rin mababaw. Kung ang kotse ay nagmamaneho ng mas mabilis, tiyak na magdudulot ito ng marahas na mga bumps, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos magdesisyon, sinimulan niyang gamblein ang lalaking naka-baseball cap, at sinabi sa nanginginig na tono ng takot, "Brother, please let me go. May pera ako. May 1,500,000 cash sa bag sa likod na upuan. Kaya mo bang bilhin ang buhay ko?" Nang marinig ang sinabi ni Yang Yian, ang lalaking nakasunglas na nakaupo sa backseat ay hinawakan ng isang kamay ang backseat at nakakita ng isang bag. Kinuha niya iyon at binuksan. Ito ay talagang isang buong pakete ng pera. Tuwang-tuwang sinabi niya sa lalaking naka-baseball cap, "Wow, mayaman talaga si kuya. Tingnan mo, maraming pera." Ang lalaking naka-baseball cap ay tumalikod ng hindi namamalayan, at ang kanyang mukha ay masaya rin nang makita ang pera. Sa oras na ito, biglang bumilis ang mga paa ni Yang Yian. Pagdating pa lang niya sa harap ng kanal, tinapakan niya ang accelerator at pinaandar ito. Bang! Marahas na nag-vibrate ang sasakyan at agad na huminto nang pumasok ito sa kanal. Nawala ang mga baril sa kamay ng lalaking naka-baseball cap at ang lalaking naka-sunglass sa likod na upuan. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Yang Yian na parang kidlat, hinawakan ang palso ng lalaking naka-baseball cap na may hawak na baril gamit ang kanyang backhand, at nagpuwersa. Kotse! Ah! Ang tunog ng mga sirang buto at hiyawan ay nagmula sa bibig ng lalaking naka-baseball cap. Kasabay nito, si Ningke, na nakaupo sa likuran at naghahanap ng pagkakataon, ay kumilos din ng buksan ng dalawang kriminal ang isang malaking bag ng pera mula kay Yang Yio. Gayunpaman, hindi nagkataon na si Yang Yio ang nagmaneho ng sasakyan sa kanal sa oras na ito. Dahil sa marahas na ungol, na-miss ni Ningke ang kamay ng lalaking nakasunglas na may hawak ng baril. Mabilis na nag-react ang lalaking nakasunglas at galit nang makita ang galaw ni Yang Yio. "Alpaka, papatayin kita," at itinaas ang kamay para barilin. Sa oras na ito, na-miss at tinamaan ni Ningke ang lalaking nakasunglas. Matapos magtagumpay si Yang Yio sa isang welga, kinuha niya ang sandata mula sa lalaking naka-baseball cap, nawalan siya ng malay gamit ang isang backhand palm knife, at pagkatapos ay ginamit ang sandata na nahawakan niya upang basagin ang ulo ng lalaking nakasunglas na nakaupo sa likurang upuan. Sa sandaling ito, isang tunog ng bang ang biglang bumangon. Pagkatapos ang lalaking nakasunglas ay tinamaan din ng pistol ni Yang Yio sa ulo at nawalan ng malay. Akala niya ay nataman lang niya ng armas ang lalaking nakasunglas sa ulo at naaksidente. Nang sumunod na sandali, sa wakas ay tumahimik ang sasakyan, at nawalan ng malay ang dalawang kriminal. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yio, sa wakas ay napasuko ang dalawang kriminal nang walang anumang panganib. Sinulyapan niya ang babaeng inspector at nagtanong, "Okay ka lang?" Tinitigan ni Ningke si Yang Yio na may maputlang mukha at sinabing, "Nataman yata ako." Tumingin sa kanya si Yang Yio at nakita niya ang malaking bahagi ng pulang dugo sa dibdib ng babaeng inspector. Nagulat siya at nagmamadaling bumaba para tingnan siya. Kabanata 80 Mickey Mouse Wow! Ngayon lang talaga nagkaroon ng tunog, ngunit inisip ni Yang Yio na aksidente ito pagkatapos ng pag-atake at walang nasaktan. Ngunit ngayon, matapos makita ang pulang dugo sa kaliwang dibdib ng babaeng inspector, medyo natarante siya. Nagkataon lang ba na aksidenteng nasugatan ng inspector ang babaeng inspector ang paghampas ng armas sa kriminal? Ito ba ay itinuturing na pag-atake sa isang pulis? Medyo mabigat ang krimen na ito. Sa anumang kaso, iligtas muna ang mga tao. Bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang pinto sa likod. Pagtingin sa maputlang mukha ng babaeng inspector, huminga ito ng malalim at akmang pupunitan ang damit nito. Sa oras na ito, narinig na lamang niya ang sinabi nito, "Puntahan mo muna at igapos mo ang dalawang kriminal, para hindi na sila magising." Napaka-vain ng boses niya, siguro dahil sa sobrang pagdurugo. "Kanina pa, iniisip mo pa rin ang mga kriminal. Tingnan ko muna ang mga sugat mo." Mapait na ngumiti si Yang Yio at iniunat ang kanyang kamay para punitin ang kanyang damit. Ang puso ni Ningke ay talagang mas nalilito kaysa kay Yang Yio. Nanlumo siya. Kukunin na sana niya ang sandata sa kriminal, ngunit hindi niya inaasahan na mauntog ang sasakyan at masugatan. Alam niyang kriminal ang may gawa nito. Hindi niya inaasahan na ang driver na nagmamaneho kanina na sa paningin niya ay humihingi ng awa sa mga kriminal ay bigla na lang makikipag-away sa mga kriminal at masusupol ang dalawang kriminal sa maikling panahon. Kitang-kita niya na talagang hindi ordinaryong tao ang driver na ito. Gamit ang kanyang kamay ngayon, siya ay mas malakas kaysa sa kanya, isang propesyonal na manlalaban. Hindi niya inaasahan na may daan-daang libong pera sa kotse ng taong ito.
Dahil sa propesyonal na ugali, nag-alinlangan si Ningke kay Yang Yian. Sa sandaling ito, nang makitang iniunat ni Yang Yian ang kanyang kamay upang hawakan at punitin ang kanyang damit, lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Nakita niya ang isang sandata na ibinagsak ng kriminal sa tabi niya, kinuha ito, at sinabi kay Yang Yian, "Ano ang gagawin mo?" Natigilan si Yang Yian. Sa hitsura ng kanyang mukha, alam niyang itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang magnanakaw na nagsamantala sa kasawian ng iba. Siya, galit na galit. "Doktor ako, nandito ako para pigilan ang pagdurugo at iligtas ka. Mamamatay ka kapag nawalan ka ng maraming dugo. Bakit mo ako tinutukan ng baril?" Sabi ni Yang Yian na may masamang tingin. Hindi naniwala si Ningke sa sinabi ni Yang Yiyo. Namutla at namutla ang mukha niya. Naisip niya sa sarili, ang lalaking ito ay talagang kainahinala. Naglagay siya ng maraming pera sa kotse noon, at ngayon ay casual niyang sinabi na siya ay isang doktor. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Ngunit sa oras na ito, alam din niya na ang kabilang partido ay nagsasabi ng totoo. Umaagos ang dugo sa dibdib niya. Hindi mahalaga kung talagang pumunta siya kay Marx, itinutok niya ang baril sa kanyang kamay kay Yang Yiyo at sinabing, "Sino ang nakakaalam kung ikaw ay isang doktor? Inilabas mo ang iyong ID card. Oh my God, nasipa ka ba sa ulo ng asno? Sa oras na ito, sa tingin mo ba ay may magagawa pa ako sa iyo? Papayagan kitang kunin ang iyong ID card." Medyo nagtaas ng boses si Ningke. Okay, kung hindi mo lang ako pinaalalahanan na umalis sa restaurant, na iligtas na kita." Habang nagsasalita, inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang pitaka at binuksan ito. Parehong nasa loob ang kanyang ID card at student ID card. "Yang Yiyo, kaya ikaw ay isang estudyante ng Ancient Capital History Department." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ningke. "Hindi ka ba mukhang doktor?" Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, "Papaalalahanan kita, kung hindi ka tumigil sa pagdurugo mula sa iyong sugat, huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Hindi ka rin mukhang doktor." Ungol ni Ningke. "Isa akong Chinese medicine doctor. Kung wala ka sa kotse ko, wala akong pakialam kung mamatay ka." Galit na tumawa si Yang Yian. Malaki ang dibdib at walang utak ang babaeng inspector na ito. Sa oras na ito, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sariling sugat sa baril, ngunit nag-iingat pa rin sa kanya. "Well, okay. Huwag kang magulo, kung hindi, gagawin ko." Sabi ni Ningke na namumula ang mukha. Alam niya kung nasaan ang sugat. "Sabi mo may baril ka, ano ang kinakatakutan mo?" Iniunat ni Yang Yian ang kanyang kamay upang i-unzip ang kanyang sports jacket habang nagsasalita. Sa oras na ito, nakita niyang basa na ng dugo ang dibdib ng babaeng inspector, at umaagos pa rin ang dugo sa sugat. Pagkatapos ay lumabas siya at gumamit ng acupuncture sa kanyang dibdib, na talagang 13 kamay ng mga meridian upang tulungan ang kanyang acupuncture na huminto sa pagdurugo. Sa sumunod na sandali, tumigil sa pagdurugo ang sugat. Nakaramdam din ng mahiwagang si Ningke. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang beses na pagdiin ni Yang Yian sa kanyang dibdib, tumigil sa pagdurugo ang sugat. Wala siyang naramdaman, pero may naramdaman siyang pamamanhid ng damapo ang mga daliri nito sa katawan niya, parang may kuryenteng pumasok sa katawan niya mula sa mga daliri nito. "Nakatarak sa buto ang bala, medyo mahirap, humiga ka at tutulungan kitang ilabas ang bala." Sabi ni Yang Yian, inilabas ang dalawang kriminal sa sasakyan, humanap ng lubod para itali sila at itinapon sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at tumingin sa babaeng inspector at sinabing, "Opisyal, hindi mo ba ako narinig? Humiga ka." "Higa. Ano, ang gusto mong gawin?" Kinabahan muli si Ningke at itinutok ang baril kay Yang Yian. "Ako. Kung hindi mo inilabas ang bala, ang sugat ay hindi titigil sa pagdurugo. Pansamantala ko lang pinipigilan ang pagdurugo. Kung gusto mong maghintay na mamatay, maghintay ka lang." Galit na galit si Yang Yian kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Gusto niya itong iligtas, ngunit bakit lagi niyang iniisip na sasamantalahin siya nito? "Ay, hindi, sandali lang, tatawag muna ako. May mga bomba pa rin ang kasamahan ko at ang asawa ng may-ari ng restaurant. Aabisuhan ko ang aking pamilya na palayain sila upang iligtas sila, at maaari mong ilabas ang bala para sa akin mamaya." Namula ang mukha ni Ningke. Nang makita ang galit na mukha ni Yang Yian, alam niyang nag-o-overthink siya, at mabilis na nakahanap ng dahilan para mag-prevaricate. Tumingin sa kanya si Yang Yian at medyo naaliw. Palagi niyang nararamdaman na malayo sa kagandahan nito ang katalinuhan ng babaeng inspector na ito. Hindi niya alam kung tanga ba talaga siya o inosente lang. Nasa bingit na siya ng buhay at kamatayan, ngunit iniisip pa rin niya ang iba. Ngayon lang, nang suriin niya ang kanyang sugat, nalaman ni Yang Yian na siya ay malubhang nasugatan. Kung hindi siya ginagamot sa oras, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Pero nang marinig niyang iniisip pa rin nito ang kasamahan at ang may-ari ng restaurant, naisip niyang napaka-cute ng kasamahan nito.
Inilabas niya ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay at dinil ito. Hello, Director Gao, this is Ning Ke. Habang sinasabi niya ito, isang boses ang nanggaling sa telepono para pigilan siya. Hoy, munting ninuno, nasaan ka? Okay ka lang ba? Ayos ba ang kriminal? Ano na ang sitwasyon ngayon? Director Gao, okay na ako. Napasuko na ang kriminal. Dinala mo ang mga tao sa restaurant para iligtas ang mga tao. Xiao Li at, okay, nasa restaurant na tayo. Ang bomba ay peke. Okay lang dito. Iulat ang iyong lokasyon ng mabilis at sisunduan kita. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung may mangyari sa iyo, paano ko ito ipapaliwanag sa iyong pamilya? Ipadala sa akin ang iyong lokasyon ng mabilis. Yang Yiyo. Narinig ang pag-uusap ng dalawang tao sa telepono at alam niyang ang babaeng inspector ay Ning Ke. Sa sinabi ni Director Gao sa telepono, tila wala siyang magawa kay Ning Ke, at hindi siya naglakas loob na magreklamo. Siya rin dapat ay isang taong may background. Pagkatapos ibaba ni Ning Ke ang telepono, nakita ni Yang Yiyan na ang kanyang noo ay natatakpan ng pawis, ang kanyang mukha ay naging mapatla, at hindi niya mahawakan ang telepono at baril sa kanyang kamay, at ibinagsak ang mga ito sa kotse. Alam niyang napakalubha ng mga sugat nito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang nawala sa kanya ng masyadong maraming dugo, at ang kanyang puso ay nabawasan ng kaunti sa pamamagitan ng bala, na siyang pinakamalubha. Alam ni Yang Yiyan na mahirap din ito para sa kanya ngayon. Kung ikaw iyon, pupuntahan ni Ning Ke si Marks. Nang may pag-iisip sa kanyang isipan, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kinuha ang ginseng mula sa kaldero ng Chen Kun, diretsyong kinagat ang isang seksyon gamit ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay sinabi kay Ning Ke, buka ang iyong bibig. Napakahina ni Ning Ke na wala siyang lakas para kumilos, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Nakita niya si Yang Yiyan na naglabas ng isang bagay, direktang kumagat sa isang bahagi gamit ang bibig nito, at pagkatapos ay iniluwa ito mula sa kanyang bibig at inilagay ito sa kanyang bibig. Bukas. Iyong bibig. Medyo nalito si Ning Ke. This disgusting guy, gusto ba niyang lunukan niya yung kinagat niya sa sarili niyang bibig? Siya ay nagkaroon ng misophobia mula pa noong siya ay bata, at hindi niya kailanman bubuksan ang kanyang bibig kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Tiningnan ni Yang Yiyo ang mahigpit na nakasaradong bibig ni Ning Ke. Wala siyang pakialam sa mga oras na ito. Kung hindi siya niligtas nito, mamamatay talaga siya. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, malaki ang dibdib at walang utak na pulis, tingnan mong mabuti, ito ay ginseng, 500 taong gulang, maliit na seksyon lang ay madaling ipagpalit sa kotse, ibuka mo ang iyong bibig, ito ay para mabuhay ka. Hindi rin ako kakain ng elixir, nakakadiri ka, bakit mo ilalagay sa bibig mo at kakagitan bago ibigay sa akin? Hindi ako kakain ito kahit patayin mo ako. Tumitig si Ning Ke at mahinang sinabi. Natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos ay napagtanto na mayroon siyang misophobia. Ngumiti siya at sinabing, hindi sa iyo. Habang nagsasalita, diretsyo niyang ibinuka ang kanyang bibig, pilit na pinapasok ang isang bahagi ng ginseng sa kanyang bibig, iniunat ang kanyang kamay at ilang beses na tinapik ang kanyang katawan, at nilunok na ito. Ahem. Ay. Papatayin kita, naningkit ang mga mata ni Ning Ke sa galit. Maghintay hanggang magkaroon ka ng lakas para magsalita. Napakabagsik ni Yang Yiyo sa sandaling ito. Iniunat niya ang kanyang kamay sa katawan nito, pinunit ang kanyang damit na panloob, at naghanda upang tulungan siyang mailabas ang bala. Ngunit sa susunod na sandali, pagkatapos tumingin, hindi niya maiwasang sabihin, Mickey Mouse wow, at napalunok ng kanyang laway nang hindi namamalayan. Nakita ni Ning Ke ang parang baboy na mukha ni Yang Yiyo, kasama ng kanyang magaspang na pamamaraan, at nagalit at napahiya. Agad siyang nahimatay. Hehe, mabuti pang mahimatay. Nagel iligtas ito ng gulo. Ngumiti si Yang Yiyo at inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib. End of this chapter.